Oh, hello guys, it's me again, Andong. Welcome to my channel. And tonight, for this episode, I'm gonna talk about a very important topic, which is life insurance. I'm not here to promote any product. I'm just here to share personal experience po. Tsaka, yeah, it's more in sharing. So yun, there are two main topics na gusto kong pag-usapan when it comes to this topic. First is why so many Filipinos are still close-minded when it comes to life insurance. That's the first topic. Secondly is why you or the other Filipinos should get one insurance at least. Okay? So ulitin ko ho, hindi ako nagpo-promote ng kahit na anong company or kahit na anong produktong life insurance. First, why do many Filipinos are still close-minded when it comes to this topic? Unang-una, ang life insurance so matagal na hong nag-i-exist yan in the Philippines. Kaso nga lang, ang problema natin is masyado tayong sarado ang isip natin. Kung matagal na hong nag-i-exist ang ganitong klaseng products sa merkado, bakit hindi ho natin ma-penetrate yung mga karamihan ng mga Pilipino? 'Di ba? Unang-una is most Filipinos are not educated when it comes to the importance of life insurance. So, hindi talaga maliwanag para sa kanila kung ano ba to. Karamihan sa mga Pilipino, ang tingin nila sa life insurance ay gastos. Well, totoo naman po, isa pong klaseng gastusin ang pagbabayad buwan-buwan sa life insurance, pero hindi ho kasi nila nakikita kung anong maibibigay nitong importansya pagdating ng araw, lalo na kung ikaw ay pamilyado. If you're a married or family man, meron kang 5, 6, 7 or 10 children, you should get at least one life insurance, kahit term lang. 'Di ba? Kung nagtatrabaho si Mrs. tsaka si husband at the minimum wage, I believe na kaya hong isingit itong gastusin na ito para ho sa pamilya nyo. Okay? Pangalawa, iniisip ho ng mga Pilipino pag narinig nila yung term na insurance, it's a scam. Diba? It's a scam. Let's admit, marami na hong naloloko dyan sa Pilipinas at madali hong maloko din. Kasi ganun ang thinking ng Pilipino. Uy, I need this one. Kailangan ko yan. Kung magkano lang naman yung gagastusin ko, magpapaluwal ng pera. Pero hindi ko sila nag-iimbestiga masyado eh. Yan ang problema. Kaya madali hong maloko ang mga Pilipino. Lalo na kung yung nagsasalita o yung nagsisales talk ay sobrang galing magsalita, sobrang galing magboka. Ang mangyayari ko talaga, mabibentahan mo. So, problema sa atin, hindi mo man lang verify kung sino yung kausap mo, hindi mo hinahanap yung ID, ilang years na bang nag-work sa company na yon, at higit sa lahat, hindi mo alam kung ano yung company na pinag-workan nung ahente. So, ang nangyayari dyan, pagkatapos mo magbigay ng pera, siguro in the first few months, pakita pa siya sa'yo. Pero pagkaraan ng 1 taon, 2 taon, wala na, disappear na yung ahente. Diba? So, paano ho natin lulutasin or paano ho natin mapipenetrate yung karamihan sa mga Pinoy? 'Di ba? Let's admit, maraming Pilipino
ang walang life insurance? Well, simula na nakarating ako dito sa US, that is a basic necessity. Magkakandara pa po ang tao dito pag wala kang life insurance. Bakit kanyo? Kasi pag nagkasakit ka, na ospital ka, na aksidente ka, na injury ka, sobrang mahal mo ng gastusin sa ospital. Or kahit na yung magpa-consult ka sa simpleng doktor lang. Hindi ho pera-pera ang ano dito. Mahirap po pag pera-pera ang labanan. Mauubos buong ipon ninyo. So, dito ho, hindi you're not at peace. Kumbaga, hindi ka makakatulog na mahimbing kung wala kang matinong life insurance. You know what I'm talking about? Example na lang ho. Yung anak ko na 2 years old. Okay? 2 years old siya. May konting sira lang naman yung ipin. Pinunta namin sa dentist. So, tinanong namin, tinatanggap nyo ba yung insurance ng insurance ko? Kasi ako yung principal. Sabi nila, tinatanggap naman nila. Pero nung once na pinaupo na nila doon sa may dental chair nila, alam niyo kung anong gusto nilang gawin sa anak ko? Gusto nilang i-general anesthesia. Para lang sa isang maliit na bulok. Or kailangan lang pastahan kung tutuusin. So, gusto nilang i-general anesthesia. 2 years old po. So, kung wala akong alam sa pinagsasasabi ng doktor, they're trying to rip me off. Gusto kanilang, paano bang term sa Tagalog? Gusto ko nilang alam mo yun, pera. De, nung una parang sabi ko sa wife ko, nagtatalo pa nga kami ng wife ko sabi ko, sige pumayag ka na para hindi na natin problema. Hindi na natin problemahin yan. Mother's instinct. Mother instinct. Sabi niya, wag. So, si misis ko nagdadalawang isip na. Tsaka hindi ko rin na-realize at first na, oo nga naman, 2 years old lang, masyadong bata, i-general anesthesia mo. Sira ulo ka ba? Diba? So, naglabas ako ng $500 para nangingi sila ng deposit na $500. Nagbigay naman ako. Diba? So, doon naman, mas lalo na namang nagtalo kami ng wife ko. Itutuloy ba natin? Nasa tamang edad ba yung anak natin para mabigyan ng general anesthesia para lang sa isang minor na sira ng ipin. So ang ginawa ho namin ay nag second opinion po kami at hindi ho nagkamali yung wife ko. Sabi nung doktor na pangalawang nakausap namin is hindi ho kailangan i-general anesthesia. Kakayanin ho ng gising yung bata. Thank God, sinunod namin yung advice ng pangalawang doktor at hindi ko kami tumuloy. Can you imagine? May insurance na yun Yung unang pinuntahan namin, meron ng insurance pero naniningil pa sila ng $500 and more. I'm telling you this kasi dito sa US, ayaw ho nila ng pag mag-aaral ho yung mga bata, ayaw ho nila ng may ipin. Ayaw ho nila na may sira yung ipin ng bata. Kaya pala nagtataka ako pagkarating ko dito, yung mga bata lahat ang gaganda ng ipin kumpara sa ipin ko. Ba? Ganun pala yun. They are super strict when it comes to dental management or dental hygiene ng mga bata. So, yun na nga ang nangyari. Nasaan na tayo? Paano natin ipe-penetrate yung mga community? Alam nyo, madami naman ng ahente dyan sa Pilipinas. I'm not gonna name any companies though I know some. Marami yung kasing agents na instead ni i-educate nila yung kliyente nila, nangyayari is though naiintindihan ko naman yung ibang agents, they need to earn. Pero nangyayari kasi they're pushing products
na hindi naman kakayanin nung kliyente. So, ang nangyayari ko kaagad, benta na kaagad, hindi pa na-discuss kung ano talaga, hindi pa na-educate yung kliyente on what is life insurance, what are the benefits, at kung magkano talaga ang kakailanganin ko at ng pamilya ko pag nawala ako. Diba? Ganun lang yun. So first, para sa mga taong wala pang life insurance or never pa akong nagkaroon ng kahit ni isang life insurance. What is life insurance? Ba? Yun ang gusto kong pag-usapan natin. I'm pretty sure marami ho dyan Pilipino, OFW, working in the Philippines, working abroad. They don't have any life insurance. That's a fact. Hindi ho natin mai-deny yun, hindi natin maikakaila. Nag-work po ako sa ospital. Marami pong na-ospital na Pilipino dito sa amin. Dito I'm talking about the US. Wala akong life insurance. Nakakalungkot. What is life insurance again? Basically, ang function ng life insurance is income protection. What do you mean by that? Kung ako ang padre de pamilya, I am the breadwinner, si wife ko hindi nagwo-work, ako lang po nagwo-work, pag namatay ako, may nangyari ho sa akin, namatay, aksidente, nabaril, nalunod, or any medical condition, na stroke ka or something like that, si life insurance ho ang magpupuno ng kung ano man hong nawalang income ninyo. Ibig ko sabihin, yung pamilyang iiwanan mo, meron ho silang pagkukuhanan ng pera pag nawala ka. Ganun lang ho kasimple yun. Wala na hong iba. Pag namatay, yung life insurance owner at walang pagkukunan yung mga maiiwanan mong pamilya mo, ang paggagalingan ho ng pera yung life insurance na binabayaran mo buwan-buwan. Depende ho yun sa pinag-usapan ninyo, sa pinirmahan mong kontrata. Kung naguhulog ka ng 1,500 per month, tapos ang makukuha mo pag namatay ka or may nangyari sa iyo 400 or 500,000 pesos, depende ho yan sa kontrata ninyo na pinirmahan, then yun ho ang ibibigay niyo. Walang labis, walang kulang. Hindi ho pwedeng i-hold yan ng mga company na legit. I'm talking about legitimate companies, okay? Marami ho yan sa Pilipinas. You just have to do your research. Pwede hong i-google yan, pwede hong i-YouTube yan. Hindi ho makakapag-deny ang dyan. Hindi ho pwedeng dayain ng facts yan, okay? So, ganun lang ho ang sistema ng insurance. Napakasimple ho. So, alam niyo sa totoo lang, pag nakakita ako na namatay or namamatay dyan sa Pilipinas, sa news, umiiyak yung mga kamag-anakan, hindi naman dahil sa nawala yung or namatay yung kamag-anak, kung hindi dahil sa gastusin. Tama o tamang-tama? Diba? Pag nanonood kayo ng TV Patrol, 24 Oras, Rafi, Tulfo, or whatever, pag may namatay, nakita nyo, naghahagulgol yung mga kamag-anak, diba? Umiiyak sila hindi dahil sa nawala or namatay yung kamag-anak. Umiiyak ko sila dahil sa iniwanan nilang gastusin. Tama, diba? Yung pagpapalibing. Paano na yung kakainin yung mga bata? Paano na yung pang-eskwela? Paano na yung bayarin sa bahay? Paano na yung mga tubig, kuryente? Paano na? So, paano na? They're talking about their future. Paano na yung kinakaharap namin? Wala na yung padre de pamilya. Wala siyang iniwanan sa amin. This is
This should be an eye-opener. Araw-araw yan. Walang paltos. Pag nanonood ako ng news, umiiyak sila. Paano na yung mga bata? Wala na silang kakainin. Paano na yung gastusin namin? Diba kasi wala ho silang life insurance. Kung meron lang ho silang life insurance, sana hindi nila pinoproblema yon. Totoo yung sinasabi ko. Hindi ako nagjo-joke. I'm gonna share to you personal experience ho. So, hindi ko to inimbento. Personal experience po ng father ng wife ko. Okay, so last year, bago pa man ho may nangyaring sakuna or aksidente sa father-in-law ko ho, meron na ho siyang hinuhulugang insurance. Taxi driver lang ho siya sa Pilipinas. Hindi ko lang ho nilalang, pero he's doing his best para humahulugan niya buwan-buwan yung kanyang life insurance. I'm not gonna name any company, pero pinilit ho niyang maghulog buwan-buwan. Siguro nasa 1,415 per month. It is a term insurance yung binili niya. At may nangyaring hindi inaasahan dun sa father-in-law ko, which is na-stroke po siya. Okay? So, last year ho nangyari yun, June 2018. Tama ba ako? Ano bang yun ngayon? 2019. Basta last year nangyari. Since may hinuhulugan ho siyang life insurance, wala hong kalatoy-latoy. Na-stroke ko si father-in-law within 48 hours. Namatay ho siya dahil ho sa nangyari sa kanya. So, kailangan lang ho yung death certificate, isasubmit doon sa insurance company, nirelease ho yung more than 400,000 pesos. I repeat, more than 400,000 pesos po ang binigay ng life insurance. Kung ano ho yung nakasulat dun sa kontrata. I mean, what I'm telling you right now is saan ho nila kukunin yung ganoong pera kung hindi ho siya naguhulog ng buwan ng hulog. Diba? Kung hindi ho ako nagkakamali, wala pa ho sa 100,000 ang naihulog niya in totality. Kasi nag-start lang si Papa mga 3 years ago. So kahit hirap na hirap po sila na hulugan yung monthly nun, it paid off dividend. So hindi ho nila pinobrema yung mga ibang gastusin nung nawala si Papa, although meron naman nagbigay ng tulong financial. We're proud to say na sa perang nakuha ni Mama, si mother-in-law, yung 400,000, meron pa pong natira. So parang yun na yung pinakapamana niya ko sa asawa niya, kasi wala naman siyang naipon eh. Diba? Kasi nga nagdadrive ho siya ng taxi, mahirap kong makapag-ipon. Since marunong naman mag-manage o tinutulungan naman nung mga anak si mother-in-law, meron pa hong natirang pera, at least doon sa 400,000. After a year, meron pa pong natira. That's what I'm trying to say. So, yun. Hindi ho invento yun. That is a personal experience. So, what I'm trying to say here is kung meron ka namang regular na work at may naitatabi kang pera, you need to consider getting one term insurance. Now, meron ho kasing iba-ibang klaseng type or products ng life insurance. Okay? Term, yan ho yung basic. Ibig sabihin, hulog ka ngayon, pag may nangyari sa'yo, namatay ka within like what, 5 or 10 years,
Usually yung term insurance hanggang ano yan hanggang 65. So, kung namatay ka bago mag-65, depende ho yan meron pang hanggang 80 years old. Hindi ako well versed. Pero meron hong limit yan na edad. Ngayon, kung nalagpasan nyo yung edad na yon na nakasulat sa kontrata, let's say 65 nga po gamitin natin. Nalagpasan mo yung 65, wala na ho, forfeited na ho lahat ng naihulog nyo doon sa company. But since nangyari itong sa father-in-law ko, namatay siya bago mag-65, nakuha nyo yung full amount na 440 something thousand pesos. Ganun lang ho siya kasimple. So, kailangan mong mamatay para makuha ng pamilya mo yung benepisyo. Okay, hindi ho siya komplikado kahit bata maintindihan yun. Kailangan may mamatay. Kailangan mamatay yung policy holder para makuha yung benefit. Okay? Pangalawang klase ng insurance is the variable life insurance. So, pag sinabi yung ganon, ito ho yung klaseng life insurance na nagge-generate ng income habang buhay ka. Ibig po sabihin ito, pwede mong pakinabangan, may makukuha kang pera kapag nakapag-generate ito ng income habang buhay ka. Ibig po sabihin, hindi mo kailangang antayin mamatay ka para magalaw mo yung pera kung meron man siyang cash value. Nagigets nyo po? Uulitin ko, variable life insurance, ito po yung klaseng life insurance na nagge-generate ng pera para ho meron siyang living benefits. Pwede mo siyang galawin habang buhay ka pa. So, let's say may hinuhulugan kang variable life insurance within 5, 10 years. Nag-generate po yan kasi ini-invest po nila yung pera sa stocks. Okay? Sa buwan ang hinuhulog mo para sa insurance mo, merong napupunta sa stocks, merong napupunta sa cost of insurance. So, ganun ang nangyayari. Pwede mong galawin yung cash value nun. Okay? Depende ho sa kontrata, ganyan. So ako meron akong ganun. Meron akong variable life insurance na kinuha ko pa sa Pilipinas at meron akong term insurance na kinuha ko na dito sa US. Kasi nakita ko na yung importansya ng insurance. Paano kung may nangyari sa akin, walang trabaho si wife, meron na akong 2 anak. What if may nangyari sa akin, knock on wood. Diba? Pero you're just trying to protect your family kasi kung wala silang makukuhanan ng pera, pupulutin sila sa kangkungan, di ba? Okay. Enough of that. 2 kinds of insurance. Merong kang term and variable life insurance. Okay, I want to discuss to you some basic questions or general questions about life insurance. First of all is, magkano po ba ang gagastusin ko buwan-buwan? Yes, I'm interested. Gusto ko magkaroon ng life insurance. Pero magkano ang pinag-uusapan natin dito? There are many factors that we have to consider here bago ka makakuha ng life insurance. Unang-una ho is yung edad mo. Kung meron ka ng edad, mas matanda ka, mas mahal ho ang life insurance na babayaran mo buwan-buwan. Bakit po? Kasi ho, mas matanda ka ho, mas risky ka ho, mas siguro dyan na ho lalabas yung may sakit ka. I-compare ho natin yung 40-year-old versus 20-year-old na tao. Sino hong mas tingin nyo mas risky dyan? Di ba yung 40-year-old? Kasi dyan nalalabas yung sakit, like diabetes, hypertension, something like that. Diba? Kumpara doon sa 20. So kung nasa 20s ka pa lang, gusto mong kumuha ng life insurance, mas mura syempre yung babayaran ng 20-year-old.
kino-consider ko kasi dyan yung mga ibang factors like sinabi ko na yung age mo at saka yung health, then they will determine kung magkano yung babayaran mo buwan-buwan. Nasa system ho nila yan, meron silang sariling computation, hindi ho yan iniimbento ng ahente. Okay? So, parang ano yan, i-fill nila yung blanks doon sa system nila, and then the system will generate a computed amount based on your age and on your health. Okay? Second question, when is the best time to buy? Okay. This is a very nice question. The best time to buy life insurance is now. Bakit kanyo? Kasi today you're more healthy, wala kang sakit, there are no risk kumpara sa after 10 years. Okay? There are many cases, actual scenarios na mga Pilipino, alam naman nila na open sa kanila kung anong life insurance. They're open into it, pero hindi nila grinab yung opportunity para magkaroon ng isa man lang na life insurance. Kasi pinagpapaliban nila, okay lang, malakas pa naman ako, wala naman akong sakit eh. Okay lang ako, hindi ako mamamatay kaagad. Pero, as time passes by, na-struck sila ng sakit, cancer, diabetes. Once ho nagkaroon ka ng ganitong mga sakit, kung hindi ka ho made-deny, ay sobrang mahal ho ng babayaran ninyong premium, monthly premium. So, bago nyo mangyari yon, while you are healthy, while you still can, meron kang kapasidad magbayad, do it now. Lalo na ho kung pamilyado ka. I'm telling you, kung pamilyado ka, medyo mag-iiba ng priorities mo eh. Isipin mo talaga kinabukasan ng mga anak mo. At walang kasiguraduhan ng buhay. Yun lang ho masasabi ko sa inyo. Hindi mo alam kung buhay ka pa next week, next year, after 2 years, hindi mo masasabi. Si Lord lang nakakalam nun. So you have to protect whatever you have right now to give your family members a comfortable life. Okay? So, should I buy? Kailangan ko bang ano ba naman? Of course, if you can, kung meron kang, sabi ko nga, kung meron kang capacity naman na mag-purchase ng isa nito, kaysa naman, alam mo na, napupunta lang sa gimmick mo, inom mo, or sa personal mo na gastusin like yung mga hindi naman kailangan, eh, you'd rather buy one life insurance for yourself. Okay? Paano naman kung nawala or yung ahente mo namatay bigla? Paano ko i-claim yung paano ko habulin yung insurance ko? Wala akong problema. In many cases, marami akong nangyari. Yung ahente mo namatay, yung ahente mo nag-resign, yung ahente mo nag-iba ng career, yung ahente mo basta nawala na lang bigla, you can still claim whatever you had paid, or pwede mo pa rin ituloy kung ano man yung nasimulan mo sa life insurance na yan, basta buhay ho yung kumpanya. Okay? So, paano ako mamimili ng company? Okay? So, marami ho kasing companies dyan sa Philippines. There are legit, there are illegitimate. So, marami hong scammers. Mag-iingat ho kayo sa mga ganon. Kaya anong sinabi ko sa inyo, marami yung insurance companies dyan, hindi nyo lang pinapansin. You can even Google them. Nakikita nyo sila sa daanan or sa kalsada, sa newspaper, sa Facebook. Nag-a-appear yung mga ads na mga yan, hindi nyo lang pinapansin kasi akala nyo hindi nyo sila kailangan, pero believe me, you need one of this. Okay. Pwede ba akong bumili ng multiple life insurance? Yes, if you can, why not? Alam nyo, sa Japan, on an average, ang isang tao doon,
na nagtatrabaho, meron silang 3 to 4 life insurance. Bakit kanyo? I'll give you another scenario. If I'm a person na negosyante, meron akong iba't ibang properties na hindi ko pa fully na nahuhulugan or fully nahuhulugan at namatay ho ako, kailangan mo ng cash, di ba? Kailangan mo ng konting pera to cover up whatever expenses na naiiwanan mo. And mind you, meron hong tax dyan sa Pilipinas pag namatay ka, lahat ho ng properties na maiiwanan ho ninyo, hindi humatik yan na may transfer sa kung kanino man. Let's say, gusto mong makuha nung anak mo or asawa mo yung mga properties na naiwan mo, pag namatay ka, hindi ho nila basta-basta makukuha yan kasi meron silang babayarang tax. Okay? Not all Filipinos knows about this one, pero meron ho kayong babayarang tax sa gobyerno. Alright? So, mostly, alam mo ito ng mga negosyante, so they're getting life insurance para pag namatay sila, they have something to cover up for all these unexpected expenses. Okay? Na hindi ho nagagalaw kung intact pa rin yung kung ano man yung personal ho na naipon nila. Next question. Paano ko kung after 30 days or after 60 days, bigla hong may nangyari sa akin, namatay ako, makukuha ho ba ng beneficiary ko yung perang naka-indicate doon sa may kontrata? The answer is yes. Okay? So, let's say, isang buwan pala yung naihulog mo, 1,500 or 1,600 pala yung naihulog mo. For example, okay? Makukuha ho ninyo yung mga beneficiary kung magkano man yung naka-indicate doon sa kontrata ng life insurance. Let's say, 400, 500, or 600,000 pesos. Makukuha nyo ho yun kahit isang buwan or 2 months pa lang ho kayo naguhulog doon. Okay? Maliwanag? Gaano ho katagal bago makuha ang pera? Usually weeks lang yan, hindi ho nagtatagal ng months. Kay father-in-law, once na i-provide mo yung mga documents na hinihingi yun nila, wala akong kalatoy-latoy, i-release ko nila yung pera. They have to. Okay? So, yun lamang po. Sana nakatulong ako sa inyo para makapag-desisyon kayo para sa pamilya ninyo, lalo na dyan sa Pilipinas na sobrang daming nangyayari na sakuna. Like, yung bagyo. Diba? Laging may baha. Safe ka today, bukas may baha, naipit ka sa baha, hindi ka marunong lumangoy, namatay ka. Diba? May iwanan kang pera sa pamilya mo. Another example, yung mga barilan dyan. Diba, nagkalat ng barilan, kahit sino na lang, kahit walang kasalanan, pwede ka nang mamatay. Naglalakad ka lang sa kalsada, boom! Pwede ka na lang itumba ng kahit sino, diba? So, what I'm trying to say is, you can never tell what's gonna happen. So, at least you're protected, your family is protected. Yun lamang po, wala na pong iba. Sana kung may natutunan kayo, gusto sanang mag-share ng wife ko sa akin o dito sa topic na ito, kaso she's too busy taking care of the kids. So next time na lang, isasama ko siya sa next vlog, okay? So thank you so much for watching. I hope may natutunan po kayo. Till next time, bye.